Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM, kakampi sa partido. 91.9 BBS FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa kakampi Kamsur online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Magkakaigwanan ng autoridad ang ahensya na maklason ang mga campaign material na balga sa mga patakaran. Kabali ang day nakabugtak sa mga common posters area. Mas dakula kumpara sa pigtatalaan na sukol o day environment friendly. Pinapagirumduman ni Garcia ang mga campaign team na maging respetado sa ginigibo mga campaign activity urog na sa tamang pagbubugtak ng mga posters asin tarpaulin. Matapos ang campaign period para sa parehong mga lokal asin national candidate sa Mayo Adjes, may nakatalaan naman o mientras na nakatalaan ang aldaw kang eleksyon sa maabot na Marso o Mayo a 12. Mientras tanto matugang sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol sa lado nasyonal. Tinawala na kang Kamara de Representantes ng travel clearance si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte na magbiyahe sa 16 na gayong nasyon. Hinagad ni Duterte na magbiyahe sa People's Republic of China, asin administrative region kaning Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Republic of Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, United States of America, Australia, United Kingdom of Great Britain, asin Northern Ireland, Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy, asin Singapore, inibasado sa itinaong clearance. Namapun sa nagpun kan Marso 20 sudong Mayo Adjes. Kan Marso 12 nagtaon na ng travel clearance ang Kamara de Representantes para makapagbiyahe si Pulong sa Netherlands asin Japan puon Marso 12 sa Good 15. Inako mga tugan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pinoporbaran niya ng mag-disguise o magpamalo matapos ang mga espekulasyon dapit sa posibleng arrest warrant na ipaparuwas laban sa saya kang International Criminal Court. Sa sarong entrevista, sinabi ni De La Rosa na nagsuot na siya ng kopya, jacket at iba pang disguise para makapag-insayo na sa pagtatago sa mga otoridad. Mientras tanto, sa sarong lugar sa Bicol, tinisting ni De La Rosa na magbago kan sa iyang hitsura, alagad tulos man siyang nabisto kang babae na nagpapabakal ng kamuti sa gilid kang tinampo kaya napilitan siya magbakal para dahil na magparimok asin dahil na makaapod pa rin atensyon sa ibang tao. Dagdag pa kan na senador para dahil siya maipit sa sayang sitwasyon dahil siya dapat maging tatanga-tanga. May man siya mang plano magtago sa kabukidan kundi mapaipli siya sa mga syudad. Paano man siya makapag-disguise? Ang pagtaram niya, intirong ko yan, Bisaya. Ang lalakawan niya, batong-bato. Paano kung nakakopya siya, may maghagid ka sa iyang kopya, o di, bistado siya, takalbo. Oras ko niya matugan, 11 minutos makalampas ang alas 5 ng pag-aaga. Ang tabiaran po at siya ng mga report ng mga pag-iriba sa lawas. Mientras tanto, langapunin man si Senadora Ivy Marcos
nintulos-tulos na investigasyon sa... Ay, tapos na ni Halil na yung investigasyon na niyo. Sa ibang balita natin ngunyan, si House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan at maserbing lead prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pighiras ni Congressman Rodriguez Gutierrez dawa subot formalidad na sana ang hinadat sa pagbubugtak sa representante na si Libanan. Sigun pa kay Gutierrez, napagkasunduan nila kan siyang panindang pag-iribas sa 11-man prosecution team na piliyon si Libanan bilang sa indang pamayo. Kakampi Network News Network News. Pignigaran makatugan ni Vice President Sara Duterte na ini na ngapudan na magbutas o maghilig sa sayang pwesto si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Piglinaw kani na may pangapudan kani mismong mga suportadores ninda. Pinamando na hinapot niya ang mga nagsusuporta kung ano ang pangapudan ninda kay Presidente Marcos, asin ang ipigkurahaw kamay ni maghilig sa pwesto, asin sinabi na sindaan ang gasabi kani bako ang mga Duterte. Nangyari subot ang pahayag ng mga suportadores sa ginibong tagpagitripo ninda duman sa dahig kung saan nasa kustodya kang International Criminal Court ang dating presidente uli sa crimes against humanity. Matandaan tinuyaw ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang Vice Presidente na ang makikinabang sa pagbubutas sa pwesto kang Presidente kang Pilipinas iyo ang Vice Presidente. Pinalayog ang paman ni Castro si Duterte kung saan ang sarong opisyal na kadakol itinatago na mayong dokumento particularmente ang pundo na dahil pwedeng ang pagtago ng pundong mayong mga dokumento kan sarong opisyal dahil pwedeng maging leader. Kakanta na sa mga tugan ng happy birthday ni Presidential Communications Office Undersecretary Simpalas Press Officer Claire Castro si dating Presidente Rodrigo Duterte na masilibre ka sa ika-80 kumplianyo sa maabot na Marso 28 aldaw na Biyernes. Sinabi ni Castro sa press briefing sa Palasyo Malacanang na mensahe niya kantahan na sa naning happy birthday. Apo na kaya ipinapaginomdom pa man Pinapaginomdom niya man kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang birthday kan dating Presidente para inimako na ning birthday wish o kunday man birthday message. Sa nakalis kayang 79 anyos na kumpleanyo na kaugalian na ni Duterte na dahil magkurusul ng ano man na party sa sayang kumpleanyo. Tod naman subot ang mga Dabawinyo na kada masilibrar kang kumpleanyo ang dating Presidente mayon dakulang pagtitiripon. Magdi-disappearing act si Duterte asin kung may gigibul man siyang aktibidad iyan bisitahon ang mga aki sa House of Hope sa Laugang Southern Philippines Medical Center. Naging panata naman kan dating Presidente na makisalak sa mga aking may kanser na kalaklan sa sainda kalbuna huli sa epekto kan sa edang pagpapabulong sa minamating helang. Ang mga aking ini nagpapabulong sa paagining chemotherapy o radiation tanganing labanan ang kanser. Kalaklan sa inda, gikan sa mga harayong lugar. Asim probinsya sa reyon, kaya mayo siyang maladagusan sa Davao City. Ulit kabali pa nindaan sa mga magurang o mga partidayos na nagbabantay sa sainda sa pagpapabulong. Ulit sa nagdadakol ng mga aking may kanser, kaya nadesisyonan na magpatindog nin House of Hope para sa mga aking may helang duman sa Davao. Isisayos minutos mga tuga makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aaga. Aramon na muna makareport mag-aali sa mga pagiriban niya to sa luwas. News. DepEd Kamsur mayo pampayag sa nag-viral na video kung saan na nagsaraludo ang mga atleta sa opening kan palarong Bicol. Report na nari kay Maiko Garcia. Maiko.
Go ahead, Michael. Babalikan nato ang report na ni Michael Garcia Aratian. Mientras tanto mga tugang, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol sa Radyo Nasyonal, tinawadong kang Puwersa Armada kang Pilipinas na iligal na sinbayong pasiyan ang 10-dash line claim kan China sa West Philippine Sea. Sigun kinabi spokesperson for the WPS Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, may konsiderar na suba asin makangirit ang claim na iyang kan China. Dagdag niya pa, pakonselo sa naman subut ni hulita bunga ang 10-dash line claim kan mahiwas na imahinasyon. Matandaan, inot naman na inapod na biggest fiction in life ni Defense Secretary Gilbert Chuduro ang 10-dash line claim kan China. May sumut na nasyon sa ASEAN ang nagbibisto sa sinambit ng paghinako kan China. Kakampi Network News. Balikan na si Michael, kailan ni? Okay. Inaayos na lang ang linya ka mga pag-iliban nato sa sailang mga report. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya atong niya mga tugang, bareta pa mga raya sa Radyo Nasyonal. Inako ni National Bureau of Investigation Director Judge Jaime Santiago na iniimbisigan rin na ang nagkapirang miyembro kang mainstream media na subot susunsun sa publiko ng sedisyon. Sabi ni Santiago, igwang mga iniimbisigaran kabali ang mga kaibanang legal, mga legitimate na media, pero naglalampas na subot sa parameters. Sabi ni Santiago sa rong entrevista. Sigun pa kay Santiago, ang nagkapirang mainstream media pa ang naghihibo ng kariribukan asin naging kanya sa publiko na maghibo ng sedisyon. Dahil naman pigdetal ni Santiago kung pirang mainstream media member ang sayang sinasabi na sumut lampas na sa paggamit ng freedom of speech. Mientras tanto, sinabi pa rin Santiago, paragos ang pagpapalakop ng fake news sa nasyon huli sa didilin siya ini kan mga vlogger. Sigun saya, garong gayon na ugma ang nagkapirang vlogger na magpawarak mo ni mga salambareta. Ulit na kadakol views ang sa idang nakukuha na sa indaman pigdidilin siyahan. Dagdag pa kang NBI chief, nasa 20 vlogger nasa listahan, nasa indang binabantayan. Balikan tara, bareta, haliki Michael Garcia, dapit sa DepEd Kamsur. May pang ipinaparos na pahayag sa nag-viral na video na nagsaludo ang mga atleta sa pagbubukas kang palarong Bicol. Michael. May nagsisimbag sa lado kan DepEd Division of Camarines Sur sa kung sisay ang nakaisip asin gibuhon ang Nazi salute sa opening ceremonies kan Palarong Bicol. Aldaw na Domingo kan magparada ang mga opisyalis kan Division of Camsur kay bana ng coaches asin student athletes kan mag-Nazi salute. Mainit ining pinag-urulayan sa social media kan i-upload kang Camarines Sur Blazing Giants Facebook page ang Nazi salute. Iyang pamusong saludo kan Nazi Germany sa pamamayo ni Adolf Hitler panahon kang World War II. Sigun sa sarong opisyal sa lokang SDO na abong magpabisto, mayo dang pakiisi kay ni ang SGOD chief, mga PSDS asin sports coordinator na arog kay ni ang pagsaludo ka mga atleta. Dinilit na sa nang video ka makaresibi ng negatibong reaksyon sa mga netizens, arog na lang kang pagpromote kang fascismo asin sinyalis kang bistadong genocidal dictator na si Hitler. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Biyantras tanto mga tugang, number 3 municipal most wanted person sa Pasakaw, akusado sa tulong patong-patong na kasong rape, arestado. Mike Gravito sa report. Arestado kan mga autoridad sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur ang sarong 45 anyos na balo na pinagmimirar rank number 3 municipal most wanted person na naatubang sa tulong kaso ni na panlulupig o rape. Matapos na ini
ana dagos na nga paluwasan mandamiento de aresto kan husgado. Sa report gikan sa Pasakaw PNP, pasado 1:40 nin hapon, duman sa barangay Santa Rosa del Sur, Pasakaw, Camarines Sur, kan Ramalan, kana tropa kan Pasakaw Municipal Police Station, ang persona kan sarong Jason, residente kan Santa Rosa del Sur, na unambita na nga banwaan, armado ang mga autoridad, kan mga mandamiento da aresto na ipinagpaluwas ni Honorable Agaton Fajardo, Presiding Judge, kan Family Court, 5th Judicial Region, Branch 6, dyan Ciudad Dinaga, ninhuli naman sa tulong kaso ni na rape na nakomitir kang nasambit ng balo. Mayo ni na piyansa na ipinagtutugot ang West para sa iyang temporaryong pagkakalibre sa laog kan karsel. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Oras yato ngayon matugang alas 5:22 nin pagkaaga na. Balikan talibapan detalles ka mga bareta ko niya sa Radyo Nacional. Nagsangatan ng reklamong cyber libel sa Quezon City Prosecutor's Office si dating Finance Official Shelo Magno laban sa social media personality na si Sas Rugando Sasot kasugmang Marso 25. Sa iyang Facebook post, sinabi ni Magno, nasiring kang kadakol na iba pa, laging biktima man siya kan mga salam pag-akusar ni Sasot. Sigun pa kay Magno, panahon na tangani maggamit ng legal na lakdang, tanganing tuldukan ang impunity upang naraot sa social media na mayong nakakastigo. Ipinahayag ka nag-akusar na dapat manimbag si Sasot sa mga salang akusasyon na pigdadaklar laban sa iya. Ikinaugma mga tunga ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagdadakol na benepisyaryo kang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o For Peace na nakagraduar na sa programa na indikasyon na nakakalampas na ang mga ini sa sukulan kang pinakatiyos na sektor. Sinabi kang Presidente na pasado sa datos na itinaw sa iya sa pigdudumanan na job fair sa Manabebang Probinsya, kadakol ng mga full peace beneficiary ang nakagraduar na ang buong sabiyon na gayuna ang buhay asin dahil na kaipuan maglaom pa sa programa kan gobyerno na kaya na subot ka mga ini na itulod ang sa ilang pamilya na dahil naglalaom sa tabang na itinatao sa sainda kang gobyerno kaya dakulang bagay ini para sa programa. Pero sinabi kang Presidente, bakong buot sabihon na pababayaan na ang mga naggraduar sa Purpis ulit tatabangan magre-resida kang gobyerno sa pagiman kan tabang pangkabuhayan program pati naman employment program. Oy kadakol mga holiday ngunyan, maabot na Abril. Nagparawas na mga tungan ng patakaran sa pagbabayad ng tamang sweldo ang Department of Labor and Employment para sa holidays sa masunod na bulan kang Abril ngunyan na taon. Andori nagparawas ng Labor Advisory No. 4 Series of 2025 na nagripaso sa mga patakaran sa pagbabayad ng sweldo para sa apat na regular holiday asin sarong special na aldaw na mayong laog sa Abril. Ang mga holiday sa Abril iyo ang Abril 1, Idil Fitir, Abril 9, Araw ng Kagitingan, Abril 17, Maundy Thursday o Huwebes Santo, asin sa Abril 18, Biyernes Santo. Black Saturday na konsideradong special non-working holiday sa Abril 19. Sa Raram Kad Advisory, ang mga empleyado na dahil nagre-report para sa trabaho sa mga regular na holiday, may diretso mangyari sa 100% kan sa ilang aldaw na sweldo kung sinda malaog o may bayad na bakasyon sa rong aldaw bago ang holiday. Mientras tanto, sa mga matrabaho man sa regular holiday, dapat bayaran ng 200% ang silang daily wage para sa inot na walang oras. Mientras babayaran man ng kanagdagan na 30% ang silang hourly rate, oras na maglampas ng walang oras. Oras na holiday asin nagpatak sa pahingalo kang empleyado o day off. Asin nag-report sinda sa trabaho, sinda dapat makaresibin ng ekstrang 30% apura sa 200% holiday pay. Mientras tanto, para man sa espesyal dahil nagkatrabaho na aldaw araw kang Abril 19 o Black Saturday, magkakaling ko sa naman na unatutungod ang patakaran sa no work pay. Apura kung ang iba
sinasabi na patakaran kang kumpanya o ang collective bargaining agreement. Ang mga nagatrabaho sa aldaw na ini may diretso ng kadagdagan na 30% kan sa ilang pang-aral daw na sweldo sa inot na 8 oras, mentras ang mga naglalampas sa 8 oras maresibin ng kadagdagan na 30% kan sa ilang hourly rate. Kung ang Black Saturday kasabay kang aldaw ng pahingalo kan sa empleyado, asin ma-report sinda sa trabaho, dapat sindang bayadan ng 150% kan sa ilang aldiyang ganar sa inot na 8 oras, asin kadagdagan 30% para sa overtime. Inalok man kandori ang mga employer na magsunod sa mga patakaran ni sa sweldo tanganing masiguro ang patas na kompensasyon para sa mga trabador sa panahon ng Kapaskuhan o panahon ng mga bakasyon ngunya na Abril taon 2025. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:27. Ikinaugma mga tugang kang Palasyo Malacañang ang pasalamat na pighatod kang ICC sa Pilipinas kasunod kang pag-arestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte asin isinuko sa ICC. Reaksyon ni kang Palasyo Malacañang sa laging payag kang tagapagdaram kang International Criminal Court na si Fadi L. Abdallah. Pinasalamatan ni Abdallah ang Pilipinas sa pagkapahilining commitment sa International Accountability Mechanism. Huli kani, nagtubod ang Palasyo Malacañang na binibisto kang International Criminal Court ang legalidad kanaging proseso sa pag-arestar sa dating presidente. Ipinahayag ni Paras Police Officer Claire Castro na ang pahayag na ini ni Fadi L. Abdallah nagpapatunay na ang naging pagipagtabangan kang Pilipinas sa Interpol asin ang pagpapautob kang Republic Act 9851 mayong pagbalga sa anong manali. Kaya mayong basyan ang mga aligasyon na iligal ang ginibong pag-arestar sa dating presidente kang Pilipinas. Inalok kasugma ni Senate President Francis Chis Escudero ang National Bureau of Investigation na hanapon man o lapagon man ang mga nagpapakuriyat ni mga salang impormasyon laban sa oposisyon. Bako lang ang mga nagraraot sa gobyerno. Sigun saya, pwedeng magkondusin ang NBI ng motu proprio investigation alagad inako kan senador na parati naghihiro ang ahensya basado sa isinasangat na reklamo. Ito yung paman Escudero na dahi manarisa ang mga balos sa mga sinasabing pangraot sa gobyerno. Nangganaw man senador na in kaso magreklamo ang mga nasa oposisyon dapat man maghiro ang mga nanunungdan na ahensya kang gobyerno asintawan atensyon ang sa endang reklamo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tugang oras ko niyan, alas 5:29 po ng pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mapadago sa dyan. Kita po na ang tabayanan live sa 99.9 DWEB FM Kamsur. Dyan po sa Rinconada area. Good morning sa mga taga-Rinconada, sa mga taga-Iriga Marinaga po sa Indo. Sa mga taga-Buhi, Bato, Mula. Dyan sa Bao, good morning. Sa mga kantabay man sa 99.3, dyan po sa KM Kakampi Partido area, good morning. Sa mga taga-Goa, good morning. Sa mga amay nagsasaraod ngunyan dyan sa partido, good morning. And sa mga nakaantabay ngunyan sa 91.9 BBS FM sa Naga City, Marinaga po. Sa mga inaabot kan signal kan BBS FM 91.9. And syempre sa mga parantabay niya mo sa FB Live, utrong ko ha, maanam muna kitang video ngunyan. May mga inaayos pa kita. Audio na muna ha. Ang sa inyong maladaran sa tuyang FB Live sa Kakampi Network News. Mabalik kami at yan. Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. 40 na po rin pag-aga. Kakampi Network News. Network News. Balik kita sa mga baretang unyan. Balita pa sa lado nasyonal. Hoy, duman sa mga naghahapot kan init kang panahon niya na.
Pigidauman mga tugang abuton sa dangerous heat index na 47 degrees Celsius ang mamatian duman sa Dagupan City sa Pangasinan. Ngunyan aldaw, Marso 26, sabi kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration ng Pag-asa. Sigun sa Pag-asa, ang heat index minadeterminar sa pagsukol kung gurano kainit ang namamatian oras ang humidity. Ibinabali sa aktual na temperatura kanduros. Nakasanarom sa danger level ang heat index po 42 degrees Celsius agud 51 degrees Celsius. Katakot gani. Nakaparaman-pawan sa listahan kang Pag-asa. Kasubang alas 5 ng pagkahapon na Marso 25 na pura sa Dagupan City, Pigalawan man, mamatian ang dangerous heat index na 43 degrees Celsius sa Sal Ildefonso, Bulacan. Posible sa mga lugar na may dangerous heat index ang heat cramp, asin na posibleng heat stroke sa mga maluya ang immune system. Kasugba sa probinsya kan Camarines Sur, nasukol ang dangerous heat index yan sa Pili Camarines Sur sa 40 degrees o 42 degrees Celsius. Balikan tani ba panditales ka mga bareta niya tungo sa Senado Nasional. Binawi na mga tugang kang Philippine National Police ang security detail ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirma mismo ni de la Rosa. Tinanggal na sa mga security pirang aldaw matapos ma-arrestar si dating Presidente Rodrigo Duterte asin darahon duman sa The Hague, Netherlands. Ipinahayag ni de la Rosa na araman niya na ang pagtanggal sa sayang security details kan Marso 24 pag-abot niya sa Davao. Piglinaw ni de la Rosa na inkwestiyan duwang security personnel sa Davao asin duwaman sa Manila. Dahil ang sigurado kung maging ang security niya sa Manila, tinanggal naman. Pinuna ng bawyong kampiyan-piyan sa security. Asin nagbulantaran naman subot ang mga amigo niya na mga retiradong pulis asin soldado sa halis sa army na magtaon ng seguridad sa senador. Haganong ngunyan kang gobyerno, kang Pilipinas ang tabang kang Interpol tanganing maarestar ang mga vlogger asin Pilipino na imbulto sa pagpapawarak ng mga peking bareta o fake news sa sarong nasyon. Inang kinumpirmar kan liderato ka National Bureau of Investigation. Sigun kay NBI Director dating Judge Jaime Santiago, magkipagtabangan sinda sa Interpol para mapugulan ang pagwarak ng fake news asin papanimbagon ang mga imbulto digdi. Ang paig na ini, ginibo ni Santiago, huliman sa mayong patod na pagwarak ng mga salang informasyon halis sa nagkapira mga Pilipinong nasa ibang nasyon. Kasunod na ini kan pag-arestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa ibong kani, tinawad doon pa rin Santiago na sa indang irespeto ang freedom of speech as in freedom of expression daw na nga ni kinakaipuan na maging responsable sa mga ipinapaluwas na impormasyon na pwede makaapektar sa ibang tao. Kakampi Network News. Network News. Babalikan nato at dyan iba pang mga report halos sa mga pag-iriba sa lawas. Mientras tanto, mayo pa na receiving formal na request ang Anti-Money Laundering Council halos sa International Criminal Court para sa pag-freeze ng financial assets ni dating Presidente Rodrigo Duterte katakod sa trial sa sayang mga sinasabing crimes against humanity. Enot naman mga tugang na sinabi kang ICC na pwede ka ning isugo ang pag-freeze ka mga asset kan akusado kasunod kan conviction ulit pwedeng gamiton ang mga asset na ini para bayadan ang mga biktima. Mientras tanto, sinabi kang Parasyo Malacanang na ang AMLAC iyong ahensya na maging responsable sa pagdesisyon sa oras na isugo ang pag-freeze kan financial assets ni Duterte. Sinabi pa o ipinahayag ni AMLAC Executive Director nakabali sa mandato kani ang pagkukurisyon ng money laundering investigation, responding to requests for assistance halos sa foreign states as in filing ng petisyon sa Court of Appeals para sa magkapaluwas ng freeze orders laban sa assets kan imbultong dating opisyal. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niyan matugang alas 5:45 at yan babalikan nato ang iba pang report halos sa mga pag-iriba sa lawas. Sa iba pa mga bareta nato ko niyan,
Nagsaangat na ang Department of Justice ng kasong tax evasion laban sa 5 Chinese nationals na sabit sa illegal na pagpabakal ng sigarilyo sa Bulacan at Valenzuela. Sigun sa ebidensyang isinumitir kang BIR, ang paninibagon sa buwis kan mga akusadong Chinese national suminakat sa 5 billion 764 million 761,450 pesos basado sa 21,000 na master cases kang illegal na sigarilyo na nakumpiskar sa ginibong operasyon kang Bureau of Internal Revenue asing Criminal Investigation and Detection Group sa Valenzuela asing Bulacan kanang talikod na Nobyembre taon 2024. Inumaw ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang BIR asin tinawan doon ang importansya kang pagtatarabangan ka mga ahensya kang gobyerno laban sa mga krimen na nakakaraot sa ekonomiya. Pinauman ang pagkapanawas ning warto bares laban sa mga akusado sa urog na madaling panahon laban sa mga Chinese national. Marsibi pamanggirari ni bulanan na pensyon si dating Presidente Rodrigo Duterte dawa nakakulong na ini sa detention facility kang International Criminal Court sa Netherlands. Ini ang ipinahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa sarong press briefing sa Palasyo Malacañang kasugma. Katakod kang naresibing benepisyo o pigtatong benepisyo kang gobyerno sa sarong dating presidente. Sigong ni Castro, iguambul na pensyon ang mga naging presidente kang Pilipinas na kantidad 96,000 pesos ali sa dating 40,000 pesos kada bulan. Isa makukumpara ka ni si Kitty o si Hanilet. Ang benepisyo kan dating Presidente Matugang magkakaigwaling pension for life dati 40,000. Kung ka 1967 alagad ngunyan sa panahon ni dating Presidente Cory Aquino ini itinaas na sa 96,000 pesos asin tax-free kada bulan. Dawa na nga ni garong kayo amay pa para magtaram in kaso magkaigwaling desisyon ang ICC, sinabi ni Castro na mayong pinag-uulayan na babawion ang mga benepisyaryo kan dating Presidente o benepisyo. Sa kaso man subot o in kaso man subot dahil magpabor ang desisyon kan ICC dating Presidente Duterte, sinabi ni Castro na kaipuan ba mangilaray ang kasuguan halin sa korte hulit sa ngunyan mayong jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Alas 5:48, balikan tala mga tuga ang mga report maghali sa mga pagriban niya ato sa luwas. Blessing kang Pamplona Animal Bite Center, Pamplona Home Birthing Facility asin TB that center ginibo na kasugma. Report na yan halik ki Mike Gravito. Mike. Nagapaabot kan sa iyang kaugmahan sina pagpapasalamat si Architect Mayor Dennis Imperial maging si Vice Mayor Jose Papabi kana Sangguniang Bayan. Iyan matapos ang matarayumpong blessing kana tulong mag-establishmento dyan sa Barangay Tambo sa Banuanin, Pamplona, Camarines Sur sa pinagibong akusyon kasudma pasado las 8 nin aga na pinagapunan dyan sa RHU kana unabita ng barangay enot na pinag-blessing iyo ang baagong Pamplona Home Birthing Facility kung saan duman na asikasuhon asina akoon ang mag-residentes kana Pamplona na mag-aakion. Sunod na pinag-blessing iyo ang baagong Animal Bite Center dyan sa Banuan kana Pamplona kung saan makater ini kan mag-residentes kana Pamplona na nakakagat kan sa indang mga atama na ido o kaya man mga ikos na ataman kan mga residentes sigon kay Mayor Dennis Imperial na kulang bagay ang nasambit ng mga establishmento urog na ang Animal Bite Center rinulit na inagkaipuhan kan mga taga Pamplona na nabibiktima nin kagat nin ido asin man mga ikos na mga sibot pa magdalaga na dyan syudad Dinaga tangan isa na nga matudukan kan anti-rabies. Sunod na pinag-blessing kan nasambit na mga opisyal ana bagong TB Center kung saan duman pinagka-cater ang mga residentes kan Pamplona na nagkakaigwa nin helang sa indang mga baga. Sunod na pinag-blessing iyo ang bagong patient transport vehicle
kan Rural Health Unit dyan sa Banwaan in Pamplona, Camarines Sur na magagamit sa mga emerhensya sa naunang bita ng Banwaan. Sigon kay Architect Mayor Dennis Imperial kanini ang makaistoryahan kan Kakampi Patrol ay nasambit ng mga programa ang pagpapadago sana kan mga programa ng pansalud na pinagpunan kan sa iyang ama na si dating Mayor Emin Imperial. Pinag-asigura raman kan nasambit ng alkalde na igwapa nin mga darakula pang proyekto asin programa na panasalud ang ipapaotob kan lokal na gobyerno sa pamamayo kan sa iyang opisina. Para sa Kakampi Network News, Mike Gramito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Mike. Mientras tanto, 8 minutos antes mag-alasay sa iba pang report, City Veterinary Office paragos ang pag-euthanasia sa mga dinadarakop na hayop na mayong nag-claim. Ano ning euthanasia? Arami natin detalles kaya haliki Maiko Garcia. Maiko. Abisar kang pagkontra kang Philippine Animal Welfare Society digdi sa Bicol Region o POS. Kinumpirmar kang City Veterinary Office kanaga na bukas sinda sa adoption o pagpapaampon na lang kang mga ido asinikos na nagkakadarakop sa sindang pinagsasagibong operasyon. Yan ang kinumpirmar ni City Veterinarian na si Dr. Marlene Lengua ng mga lihas na ido na nagkakadarakop sa mga barangay subject na i-contain ning pirang aldaw alagad. Diretso man kanin sinabi na kung mayo ning mag-claim sa ida ng isa subject sa euthanasia o ang paggadan sa mga atama na hayop. Bukas sinda sa pagpapaampon sigun kay Lengua, lalo na kung day naman kukanon kamay sa diri. Pero sa mga aspin, igwa man sidang nagkakadarakop na iba ang breed. Dawa na nga ni may pangapudan ng POS, pati ang grupo ng mga pet owners, maayos sila magiginibo hulita. Sinusunod lang ninda ang guidelines sa araw kang ginigibo kan iba pang lokal na gobyerno. Dayman kaya log sa fundo kan sa idang opisina ang pagpapakakan sa mga nagkakadarakop na mga layas na atama na hayop. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Oras kanya matugang alas 5:53, 7 minutos lang. Antes makabutang oras na alas 6 ng pagkaga. Balik kita sa iba pang detalles ka mga bareta ko niya sa lado nasyonal. Marangkado na sa Abril kan taon na ini ang taon na balikatan joint military exercises. Napapartisiparan kang ribu-ribong soldados Amerikano asin tropas kang Armed Forces of the Philippines. Sigun sa mga opisyal kang AFP. Ang Philippine-US War Games gigibon sa mga piling lugar sa nasyon sa huring parte kang Abril sagkod sa katangaan kan bulan na Mayo ngunya na taon. Itatampok sa Coup Thunder ang joint war drill sa sea, air asing ground exercise kang Philippine Air Force pati naman kang US Air Force. Dahil nahaloy piglan sa naman kang Philippine Army ang Salaknib asin Sabak 2025 na may katuyang pakusugon ang kakayahan sa land defense kang Philippine Army asin United States Army Pacific. Nanginutan sa gilibong exercises si Philippine Army Ice Commander Major General Gilvidic Ginid tanganing bukasan ang gibon na drill sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Mapartisipar sa war drills ang 3,000 na tropas kang Philippine Army asin 2,000 haliman sa puwersa kan Estados Unidos. Inako ang parasyo Malacanang kasugma na may epekto kung madadagos ang pinaplano na Zero Remittance Week ka mga grupo kang Overseas Filipino Workers OFW. Ang pinaplano parte kang protesta kanakod kang pag-arestar kang International Criminal Court kidating Presidente Rodrigo Duterte sa asim pagkakakulong niya ngunyan sa dahig duman sa Netherlands. Kaya nag-apelal si Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro sa mga grupo na maging kalmado sana sa rason na nagsusunod sa naman ang gobyerno sa ley. Sigun saya, grabe maapektaran kang plano ang pamilya kan mga nagpoprotesta ang OFW. O good news naman sa mga paratanom ng paroy. Kinumpirmar kan National Food Authority na itinaas na ninda ang buying price kang wheat
palay o itong basa pang paroy o preskong paroy sa nagkapirang Rio sa Nasyon. Uli kani, inado kang ahensya ang mga parauma, particularmente ang mga parauma gikan sa Ilocos, Cagayan Valley asin Central Luzon, na ipabaka na sa mga aning paroy na direkta sa saindang ahensya. Sigun sa NFA, abuto lang ngunyan sa 19 kada kilo ang bagong aning paroy sa sinambit ng mga riyon sa Pilipinas. Ini halis sa dating 18 pesos kada kilo na may konsiderar na pinakahababang barakalan kang bagong ani na paroy. Target kang NFA na makabakal ngunyan na taon ning 545,000 metriko tonelada ning paroy tanganing mamantinir ang 9-day supply. Mientras tanto, abuton man sa 880,000 metric tons ang target na mabakal tanganing maabot ang 15 diyas na pangaipong konsumo kang interong nasyon. Inipasado sa pigamindaran na rice tarification law. 4 minutos lang antes magabutang oras na alas 6 din pag-aga mga tugang. Nakantabi ko sa mga bareta sa Kakampi Network News, on air online sa mga Kakamping radyo. Mientras tanto, nasa 176 pang Pilipino na human trafficking victims sa Myanmar ang napapuli na sa Pilipinas. Asibi galauman na maabot at siya na pagkabanggi. Ini ang sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Sinabi ni De Vega na nasa kabilugan 30 Pilipinong human trafficking victims sa Myanmar ang nakapuli na sa nasyon. Pun pakasugmang aldaw na Martes. Matandaan, nasa pagdangugang Senate Subcommittee on Justice and Human Rights kanang talikod na Marso 18 ipinahayag ni De Vega na mga biktima mabalyong Thailand haling Myanmar sa pagiman kan Friendship Bridge. Sa silang pagabot sa Thailand, papakariyo na kang Philippine Embassy sa Bangkok ang silang sasakyan papuli digdi sa Pilipinas. Mientras tanto, thumbs up si Senador Jeber Sito, kidating Senador Pampino Ping Lacson, huliman sa sayang sinseridad para mapakaray ang gobyerno sa Pilipinas. Sabi ni Sito, utro niya ang sinabi niya dapit kay Lacson kanang talikod na 2022 kung sa ipinagmamalaki niya na makatrabaho ang siri ni Lacson huli sa sayang higos asin tultol na pamahala. Sa sarong rally sa Imus, Cavite kanang talikod na aldaw, inumo ni Resito si Lacson ulit na piglinin kanyang imahin kang Philippine National Police na siyang pinamayuhan po 1999 sa good 2001. Pinamandong pa ni Resito na malinig ang record ni Lacson bilang senador na mayong lahid nin korupsyon. Nag-uumaw, nagkakampanya si GB kay Lacson ha. Narusutan kita ng kampanya. Mientras tanto mga tugang, duwang individual ang nagadan matapos magsalpukan o matapos ang salpukan kan sarong tugboat na may bandera kang Pilipinas sa sarong cargo ship na may bandera man kang Panama sa Sarangani kanagtalikod na ukasugmang Martes, Marso 25. Sigun sa Philippine Coast Guard, nagbanggaan ang M-Tag Sadong 33 asin ang MB Universe Kisa mga alas 4:20 maubagahon sa kadagatan ka Maasim. Binistoan mga nagada na sinda Andres Diaz Jr., 50 anyos, kapitan kan tugboat. Asin Jan Jeter Labor, 31 anyos, sarong oiler. Anuman subot sa 8 crew kan tugboat ang naisalbar asin nasa marinaman na kondisyon. Sa report ni kan Coast Guard Southern Mindanao Public Affairs Officer Lieutenant Junior Grade Gideon Dulnoan, binubutong kang M-Tag Sadong 33 ang LCTC Asia kan babangga kani ang MB Universe Kisa sarong foreign cargo ship na nag-deliver ng semento halim Vietnam pasiring Macarport sa General Santos City. Mientras tanto, sinabi man kang Philippine Coast Guard na mayong oil spill na nangyari asin presenting nasa kustodiya ng kang Philippine Coast Guard ang 20 foreign crew member kang cargo vessel para sa follow-up investigation. Dinaranaman ang barko sa General Santos City para sa magkakaligong inspeksyon.
Ultimong bareta niya ito kunya matugang bareta pamanggalay sa lado nasyonal. O otron tani duman sa mga politiko tama po ng kampanya asin ang sarabay na graduation padanaman mga moving up. Liwat na pinagdumdumkan Department of Education sa mga public school sa Pilipinas na istriktong ipinagbabawal ang pagkukulisir ng partisan political activities o election hearing sa pagkukulisir ng end of school year rights para sa school year 2024-2025. Sa DepEd memo na pinaluwas na Education Secretary Sani Angara, pinapagirundum ang kabos na DepEd officials, teaching as in non-teaching personnel na sinda istriktong pigmabawalan na makibali sa anuman na aktibidad sa pampolitika basado man sa mga nagdadanay na pulisiya. Pinawandong kang ahensya na ang school year rights araw kang graduation as in moving up ceremonies na dapat baging magarbo invest gibon simple sana alagad may kahulugan papanimbagon man ang mga mapatunayan na mga school personnel sa mga pampublikong eskwelahan na nakikibali sa politika sa panahon ng mga graduation rights. Kakampi Network News. Oras ko niyan. 1 minuto makalampas ang oras na alas 6. Mapanagos kita sa mga balita sa Kakampi Network News. At yan ang tabianan kay Banya to mga balita ng ihatod kan DWEB FM Kamsur sa Lingkurada. Mga balita ng tilipon kang KM Kakampi sa partido asin man. Mga balita ng halis sa BBS FM Naga City. At yan sa samuyang pagbabalik. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Happy birthday. Sa Italis na kan mga bareta sa lado lokal. Kumbaga sa boxing, naghahalat na sana ni Bagting si Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat para man makapagpuna kan sa ng opisyal na pangangampanya orong ng Team 1 Iriga asin maging siya bilang sarong reeleksyonista. Sigun kay Vice Mayor de Mewat, preparado na sinda sa sir na kompetisyon na padarakulan ng boto. Hinahalat na sa nandaan pag-abot kan aldaw na Biyernes, Marso 28 na yuman ang pagpunkan kalampanyan sa mga kandidato sa lokal na eleksyon na madaron ng 45 días base sa reglamento kan Komisyon de Eleksyon. Sa boxing, naghahalat na ng Bagting para magpuon ang competition competition ng padahuran ng boto. Kita po preparado na sa mga bagay na niyo. So, naghahalat na po akong mag-Biyernes. Pagkatapos po, yun na kampanya na, good luck sa muya. Kasi, kita po, may na lang, naghahalat na lang itang Biyernes para po ampunan na ang kampanya ng 45 días na laban pa Ben. Artigan mga naging paing ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat. Dasag na bareta sa lado lokal. Yaon sa linya si Erwin Pulutoy del Castillo. Lokal na gobyerno kan banwaan na Nabwa sa pamamayo ni Atty. Mayor Fersin Bulan nakagunon naman nin duwang onra hali sa DSWD Regional Office. Kaibanan ang pamayo kan Senior Citizens Office kan banwaan na Nabwa Manoy Isagani Aguila ang personal na nagresibi kan Tagumpay Award bilang saro sa LGU na may pinakadakol na naserbisyohan ng mga benepisyaryo kan Social Pension Program. Ang ikaduwang award iyo ang Masinop Award ininin huli sa rekas asin kaskas alisto na pagsumitir nin mga report sa taong 2024. Ang duwang award na nakuha kan LGU Nabwa hali mismo sa Regional Office kan DSWD na pirmado ni Regional Director Norman S. Laurio. Para sa Kakampi Network News, Network News. Sa iba pa nitalis kan mga bareta sa lado lokal. Sarong maistoryang aldaw ang nangyari kasudma sa siyudad din Iriga hulitaan sarong dating promesa. Ngunyan magiging ang sarong realidad sa siyudad. Ini naging parte kan minsay kasudma ni Congressman Mix Villaferte sa kinibang groundbreaking ceremony para man sa pagkonsumer na kan Iriga City Public Hospital. Magigirumduman na kanakalis na panahon nin karampanyahan. Ang Team 1 Kamsur Team 1 Kunada sin Team 1 Iriga nangako na mapatugdog sindanin salong pampublikong
ospital na dakulaan magiging pakinabang o nga ang mga daing sukat o tiyo sa mga taga-syudad nin Iriga na dakula nagiging problema sa oras. Negosyon ng kapamilya na nangangaipan ng serbisyo medikal o rugna nin sarong ospital nin huli sa kawaran pampublikong ospital sa syudad nin Iriga. Sigun kay Congressman Mix Villaferte, ang realisasyon na kansilang na pangaturugan o promesa nangyari huli sa pagkakasararo asin pagtatarabangan kan Arriba Administration sa liderato Mayor Rex Cuba Arriba Oliva Siringman kan sayang liderato sa distrito kan Rinconada. Tinawang doon kan kongresista na ninhuli sa Siring na parikas ang pagkakaigwa kaninin kinakaipuan na fundo asin ngunyan nakasentro na sa pagkonstruir kan Iriga City Hospital hulit sa pagtatarabangan asin pinagsarong espresos kan ambos lados. A very historic day because once and for all, the promise will now be a reality. Will now be a reality because of unity and partnership. Napadali at napapra ang funding and ngayon constructing ng dakulang proyektong ini dahil sa tapang-tapang is over. Sa tikan mga naging pahay kasudma ni Congressman Migs Villaferte. Sabi dyan ang mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang sarit sana si Benny Desana. Good morning. Thank you very much mga balita hali dyan sa Rinconada sa paikan DWEB FM Kamsur. Kampi Network News. Oras yato niya matugang alas 5:15 o alas 6:15 ng pag-aga. Pag-ali sa Rinconada, dumagita sa partido, aramo niya sunod mga balita ang tripon kan KM Kakampi Partido. May bato naman sa mga balita si Rene Aurelio sa partido. Go ahead. KM Partido Kakampi mo Network News. Mawalo sa kakamping June and maugmang kumpleanyo tabi sa mo. Thank you. Sa satuyan mga barata, gikanigdi sa KM Kakampi Partido. Kung kang mga nakalis na daw sinabi ni Congressman Elry Villaferte na ang mga pambabatiko sa iya, nagsiserving inspirasyon para masunog pang magigos, para mas dakul pa na mga taga-probinsya kan Camarines Sur sa iyan matabangan. Asin na mabot ang entero nga probinsya bilang aspirante sa pagka-gobernador. Kasod mas sa entrevista kay Congressman Elry Villaferte, mabalik na gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Sinabi kay ni nagsiservi man inspirasyon para sa iya, ang pinakauring survey result kan na boses sa ng Camarines Sur na kung nasa inilang paso ni Congressman Elry Villaferte ang sa iyang kakontraryo sa pagka-gobernador. Mantanggan na kongresista kan na ikaduwang nga distrito kan Camarines Sur ang nakakuha ni na 86.86% mantanggan sa iyang kalaban ang nakakuha sa nanin na 7.81%. Pinasalamatan kan mabalik na gobernador kan Camarines Sur Congressman Elry Villaferte. Ang mga taga-probinsya nin Camarines Sur ninuli sa padagos na pagsuportasin pagtitiwala sa iya. Asin ini na maserbing inspirasyon para sa iya para libuton ang 35 nga banwaan na sina syudad nin Iriga. Alagad na aminado si Congressman Elry Villaferte na sa kadakulaan ka na probinsya sinagmang na mga imbitasyon sa iya. Posibleng igwasan mga barangay na day abuton ka na sa iya na pagbibisita mantang perang aldaw na sa nanatatada mapuunan 45 dias na karampanyahan para sa mga lokal na mga kandidato. Alagad na pigserto ni Congressman Elry Villaferte na daw tapos na ang karampanyahan sa iyang aabuton ang gabos ng mga barangay mantang ugali na o kaya nakatuda na kan mga Villaferte ang magbisita daw sa panahon na katatapos pasanakan na pirinian o yaan na partikan mga payag ni Congressman Elry Villaferte. So kabos, salamat po sa kabos sa padagos na suporta sa mga nagboto dyan sa survey. Inspirasyon po natin yan, lalo pa tayo maglibot. Kasi alam mo, itong malapit na po magpuon ng official campaign period, 45 days. Lalo pa po tayo magigos malibot ang bilog na probinsya, 35 banwaan, may syudad ng Iriga, 1,000 barangay. Nakakadakot pong imbitasyon, natutuwa po ako, dami pong gustong mabisita ko sila. But ako, I'll do my best kung ano po ang mararating natin. At kung hindi marating yung ibang lugar, sigurado pupuntahan ko yan after election. Parte lang kan mga naging kapayagan ni Congressman Elry Villaferte mabalik bilang gobernador kan na probinsya nin Camarines Sur.
KL Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pang barata, Gobernador Elry Villaferte nagpasalamat sa mga taga-partido likan maugmasin mainit na pagsabat sa iya. Detalyas kan barata, Nilo Oriana. Ako kan pagpasalamat sa mga taga-probinsya ng Camarines Sur, partikular man na pinasalamatan ni Congressman asinman mabalik na Gobernador Elry Villaferte ang mga taga-digdi sa laukang partido area, huli man kang padagos na mainit asinman maugmang pagsabat sa iya kan mga constituencies digdi sa ginibong school and barangay visitation sa nagkakatirang Banwaan, partikularmente kan nakaaging simana. Ini ang naging pahayag ni Governor Elry Villaferte sa entubista kan magturugang na radyong kakampi mo sa partido DWEB FM Kamsul sa Rinconada, siriman ang BBS DWLB sa siyudad ni Naga kung sain o kan sa ugmang pagkaga. Susog sa pahayag kanina kulang sa iyong pasalamat, tinulit na daw halos o haloy na panahon na daig niya nabisita ang partido huliman kan pagiging representante kan segundo distrito, alagad grabing init manggiraray ang pinagpahiling asin pinagsabat sa saya kan mga taga-partido kasabay pa ang pagkurrahaw sa kaugmahan na sinabi kayo na yaon ng giraray ang kaugmahan kan mga taga-partido hulita lain kan mainit na pagsabat sa saya entero man na pinagrurusoan sa iyang pagkabot na makaranisa na makaabrasa pati makakugos sa iya sigundig di talagang ipigpapahiling kan mga taga-partido ang bulaho sa suporta asin ng pagkadawa pagtabang sa iya orog na sa pamilya Villaferte. Magiramduman kinakaaging simana pinagbisita ni Governor Elry ang Banwaan ng Gawasin ng Banwaan ng San Jose, partikularmente ang nagkakapirang eskwelahan asin barangay digdi para man magbabariwas din mihora sa sintabang orog na sa mga estudyante asin man sa mga residentes kan sinambit ng barangay. Uyo man ang mga pahayag ni Governor Elry Villaferte. Talagang grabe ang namatiyan ko man ang pagpadangat kat mga taga San Jose Goa sa gabos na dito tumanan. Aloy ko silang din na bisita dahil congressman po ako sa 2nd District pero ang pagkailing ko po sa mati ko po karapi pa mas nagdagdagan pa sa indang pagsuporta tiwala. So inspirasyon po natin yan para lalo magserbi po. Talagang salamat po. Grabe ang kurahaw, nihinahag ka, kinalikan ka. Salamat talaga, maraming salamat. Talagang lalo pa po kami magpupursige na tanganing makatabang at magtaon ng mga proyekto. Parte ka man naging pahayag ni Governor Elry Villaferte. Happy birthday, kakamping June. More birthdays to come. Dagdag Thank you, Nilo. Para sa kakamping Court News, ako man si Nilo Oriana Marinaga. KL Partido, kakampi mo, Network News. Sarong individual arestado sa illegal na pagsisirat sa Banwaan kan San Jose, Camarines Sur. Dad sa Prado sa detalyas kan barata. Arestado ana sarong individual may agom asin residente kan Banwaan San Jose, Camarines Sur. Ini arestar sa sinagibong manhunt Charlie operation kan San Jose Municipal Police Station sa pamamayon ni Pulisa Captain Mark Espanya, officer in charge. Bandang alas 10 ni Naga Kasood Marso 25, 2025 sa sinasabing Banwaan. Ang suspitsado na arestar sa bisa na warrant of arrest na ipinaluwas ka na RPC Branch 58 San Jose, Camarines Sur na may pitsang Hunyo 28, 2024. Ini para sa kasong pag-bailar sa paragraph 3, section 88 kan Republic Act 8550 o illegal fishing na may criminal case number T-26425. Asin may piyansang daimao ba sa kantidad 20 million pesos para sa iyang temporaryong libertad. Sa presente, ang suspitsado na sa kustodiya kan na pulisya para sa magkakanigong dokumentasyon asin man disposisyon. Ipinaarman sa akusadoan sa iyang mga diretso sa patinaman dahil lang ka na sa iyang pagkakasala. Mientras tanto, padagos man na pinagaing kaminar ka na San Jose Municipal Police Station, na publiko na magtabang asin makisumaro sa kampanya kontra sa kriminalidad tingaling mamantener ang katiwasaya asin mangkatunungan kan Banwaan sa Banwaan ni San Jose. Ante siya kumagaparam, magbatin in happy birthday si Sir John Bernas. Happy birthday po. And yan po ang dagdag na balita sa lado lokal para sa Kampi Network News dad sa Prado. Kakampi mo. KL Partido, kakampi mo, Network News. Sa ultimo niya ito na barata, nagapodan si Atty. Jane Valesa, Regional Director ka na COMELEC sa Bicol. Sa gabos na mga aspirante o mga kandidato sa lokal na posisyon, na anduyugan na covenant signing na pinagpapadrinuhan ka na Philippine National Police, katuwang na sendang ahensya.
sa entrevista kay Comelec Regional Director Attorney Valesa Kasudma na nga katuyan ka na covenant sa inhingiyo na aboton o kaya masiguroan matrangkilo malinig asin katubod-tubod na pirinian sa Mayo taon na 2025. Alagad na pinaggato ng doon kan opisyal na bakong hanggan sa nasa pagpirma sa covenant o kasunduan imbes sa suportaran kang kabus na mga kandidato lokal ang pinakaobjetibo ka na covenant signing. Sinabi ni Attorney Valesa na mga kandidato na day uutubon ang kasunduan na sa idang pinagapirman iyon ang mga kandidato na dapat o na day dapat pagtiwalaan sa kudnan ang mga ini na maidiher o maibugtak na sa poder. O yan parte kan mga payag ni Attorney Jane Valesa. We are requesting you to affix your signature on those covenant for you to promise that you will abide by the rules and regulations po ng election. Pag kayo po ay nag-violate, gusto sabihin hindi dapat kayo pagkatiwalaan ng tao at hindi kayo dapat iboto. Kasi nga ho, is kung sa covenant signing pa lang hindi nyo na ma-fulfill po yung promise ninyo, paano pong na-elect pa po kayo? So definitely hindi nyo masusunod. Lahat po na kandidato, we are encouraging them to participate in the covenant signing for them to be able to understand kung ano po talaga ang fairness sa election at to commit themselves po for a free, peaceful, and fair elections. Partirangkan mga naging kapayagan ni Attorney Jane Valesa, Regional Director kan na Commission on Election o Comelec Bicol. KM Partido, kakampi mo, Network News. Kakampi nga Juni ng katripunan ka na mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido. Ang nagatod sa indukan mga barata. Ang sinupon lingkod, Rene Orillosa, Mabalos, Marinaga. Kakampi Network News. Network News. Salamat halos sa mga pag-iriba dyan sa KM Kakampi Partido. Oras yato ko niya matugang alas 6:25 na. Isunod na o yan na mga baretang tinipon kan BBS FM sa Naga City. Kaya ba dyan si Junel Cuba sa mga bareta. Junel. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi kakamping June. Happy birthday sa imo. Salamat na maray Junel. Oya an barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Nasa sakitan ngunyan ang MNWD sa paghanap nin daga na posibleng patindugan nin water pumping station sa Banwaan kan Kamaligan na tanganing maresolveran ang pagwara-wara kan bulos kan tubig sa mga residentes sa Banwaan kan Kamaligan nin huli tahalangkaw ang liblo kan tubig askad sa sinambit ng Banwaan kaya nadepende na sana ang nasambit ng Banwaan nin tubig sa parte mismo kan siyudad kan na Naga, arugman kani ang namamati dyan sa Banwaan kan gain sa Camarines Sur. Igwa naman kuta na nin lugar na pinag-drill na kung sain digdi nawil naman kan gain sa. Kaya lang halangkaw subot ang linya asin magkakaigwapa kan pinagapod na high-tech na filtration system sa Banwaan kan gain sa Camarines Sur. Problema dahil kaya kan MNWD ang budget ninulitat kinakaipuaninda nin 35 milyones pesos para sa nasa filtration system. Uya si Chapi de la Cruz kan MNWD. Ang Kamaligan, mayo po kitang nakukuha dyan na lugar or daga na pwedeng matugdukan kaning pumping station. Halangkawon po ang tubig askad dyan sa parteng Kamaligan. So, ang Kamaligan po, nagdidepende po sinda, digdi po sa siyudad kang Naga, sa mga pumping station po na halis sa siyudad kang Naga. Pareho man po yan kang kaso sa Gainsa. So, iba po kita dyan pig drill na well sa Gainsa. Yan lang po sa linya po halangkawon. So kay puwanta po ning high-tech na filtration system duman. Yan lang po sa ngunyan dahil kaya ang filtration system na ito. Inaabot po siya ng 25 million ang filtration system pa sana po. Partiyan kan mga pahayag ni Chapi de la Cruz. Igwa man kuta na ninluti na pwedeng makuha ang Kamaligan o sa Kamaligan asin gain sa MNWD
para man sa pagpapatindog nin mga pumping station pero ana problema iyo ana quality kan tubig hulita haranini sa salog asin na naghahalo na ana tubig askad kaya useless man lang daan pagpapatindog kan pumping station. Mientras tanto, pinagkumpirmar man ni Chappie de la Cruz na may mga napadaran naman sinda ni Notice of Violation, Notice of Disconnection sa mga residential asin commercial na ana ginagamit iyo ang mga illegal booster pump alagad mayo man ni naputulan sa monitoring kan MNWD maabot sa 1,453 na mga illegal booster pump connection asin 281 na ang naisyuan kan na Notice of Disconnection. 132 digdi anda pigtanggal na ang mga booster pump. 135 anda inag-comply kaya pinadaranin Notice of Disconnection. Uya si Chappie de la Cruz. Kung sa lote, may makukuha kita dyan. Ang problema po, si quality kan tubig. Si quality po kan tubig, bako pong magayon ang quality po kan tubig dyan sa parting Kamaligan. Taharani na po sinda sa salog. Ayun po, nagsisip in na ang tubig salog. Kaya medyo useless po. Kaya po baga kung mahiling takabin. Partikan mga pahayag ni Chappie de la Cruz. Tapadagos-dagos na paglibot-libot kan grupo ni Congressman Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Inita nga ni mana ipaaram sa tao kung ano ana mga nakatalaan na gibon sa laog nin tulong taon. Sigun kay Congressman Elry Villafuerte, ang grupo ninda sa Team 1 Camsur, egwanin mga plano o mga programa na sa indang gigibon asin susundon. Bakong araw kan sa indang mga kalaban, mas lalong papakusugon ang lado kan turismo kung sa inabisto ang probinsya kan Camarines Sur. Kan panahon ni Congressman Elry Villafuerte bilang siya pa ang gobernador kan probinsya kan Camarines Sur, nakadagdag nin oportunidad asin trabaho, papakusugon man asin papaywason ang healthcare program, healthcare on the go medical mission, libreng bulong sa senior citizen, asin man mobile clinic banda nadadagdagan araw daw ini malibot sa parte mismo kan mga barangay sa probinsya kan Camarines Sur. Kabali na dyan ang padagos-dagos na pagpapatindog kan mga community college na pinagpunan pa kay ito ni dating congressman asin dating gobernador Louie Villafuerte o LRB. Ini dadagdagan pa, asin pa, pakusugon pa, tanganing matawan ng pagkakataon na libreng makatapos sa kuliyo ang mga estudyante. O yan parte kan mga pahayag na yan ni Congressman Elry Villafuerte ang nagbabalik na gobernador kan Camarines Sur. Well, padagos man kami sa sa paglibot ang aning maramat ka mga tao kung anong mga gigibon ko in the next 3 years. Kami kasi may plano, no? So tinataram ko kung anong mga nagipon na namin, anong ginigibon ko niyan, nagipon na, at anong planong gawin. Ang planong gawin malinaw. Ibabalik natin, ipopromote natin ang tourism programs na nung ako governor talagang nakilala ang Camsur, nakadagdag oportunidad hanap buhay sa Tuya. Lalo pa natin papadagos ang papakusugon, papalawakin ang healthcare program na pinuna ni Migs at ni Governor Luigi. Yung healthcare on the go, yung mga medical missions na libreng bulong, mga libreng bulong sa senior citizen, yung mga mobile clinic, mobile van na araw-araw naglilibot. Dadagdagan pa po natin na equipment, tanganing malibot ang 1,000 barangay, ilang once, twice, kung pwede 3 beses ron taon. Then yung mga colleges na pinuna ng aking ama, Bao Community College, dinagdagan ni Mix ng Anom, dinagdagan ni Luigi ng 10. Ang karabihan dyan, ongoing. Papatapos natin, papatakboy natin, expand natin, dadagdagan pa. So at least malinaw na dadangog ang tao. Education, health, tourism, papadagos natin ang LPRT program, protection ng environment. At yung talagang kakaibang gagawin natin, pinuna ni Governor Luigi, yung Camsur Uptown na magibo kita ng sarong global city dyan sa Pili na pinupo na yung mga pirmi nag-route na di raw totoo. Halato na lang nila dahil napupo na. Artikan mga pahayag di Congressman Elry Villafuerte ang nagbabalik na gobernador kan probinsya nin Camarines Sur.
Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, pagdugang sa puwersa kan pulisya asin mga soldados kan 9th Infantry Division kan Philippine Army sa Camarines Sur, ipapasunod Boyet Paderes sa detalye. Antes kan Bareta, happy birthday kay June Bernas. Ngunyan sa detalles kan Bareta, preparado na ang mga personalis kan Philippine National Police asin mga soldados kan 9th Infantry Division Philippine Army sa mangyayaring eleksyon ngunyan na bulan ng Mayo urog na sa seguridad kan bilog na riyon. Sigun ini kay Army Major Frank Roldan, Chief kan Division of Public Affairs Office, sinabi kay nina ini ang panginutin ng agenda sa Ginibong Regional Joint Security Coordinating Council meeting kan o kung saan pinag-ulay ang mga lakdang asin nagkaigwaling pagka-adjust sa magiging sistema sa pagpasapal kan peace and order sa bilong na rehiyon. Kabali sa mga pagbabago ang pagdagdag ng pwersa sa mga lugar na kinukonsiderang may huma ka seguridad uli sa isyu politikal o kaya may nai-record na kariribukan na katakod kan eleksyon. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan Bareta, tulong aldaw na nationwide transport strike kan grupo kan Manibila, pig isnab kan grupo nin transportasyon sa Bicol. Darrell Banya sa detalye. Dainag tumar parte ang pinakadakulang transport organization kan Bicol Region sa pangapudan kan grupong Manibela na makisumaro sa tulong aldaw na nationwide transport strike poon kan Lunes, tinuli sa issue kan Jeep and Transportation Modernization Program kan gobyerno. Ipinahayag ni Jomel Mohar, ang leader kan Bicol Intercity Transport Cooperative, na igawang mahiwas na miyembro na nagpapasada sa sobrang 1,000 rota digdi sa bilog na Kabikulan. Ang naliwat na pinasipara ang pangapudan na makisumaro sa mahiwasan na untok pasada, ninhuli kan sa indang padagos na paninindugan na magtaong serbisyo sa mga namamanuan na naglalaom sana sa mga pampublikong transportasyon. Tinawan doon kay ni na mas maray ang pagkikipagdialogo sa magkakanigong mga ahensya kan gobyerno, tangarig na mas maging magayon ang pagtukar sa issue kan Public Utility Modernization Program asin ang paghiro dakulang abala sana sa publiko. Naging normal ang sitwasyon sa transportasyon sa bilog na riyon sa nakalihis na 2 aldaw asin mayong na-monitor na nakisumaro sa transport strike alagad sa Balyo kay ni ang PRO 5 sa panginot ni Regional Director Police Brigadier General Adebison, ang liwat man na nagpreparar kan sa inang mga PNP trucks asin police patrol vehicle sa manlain-lain na police stations digdi sa riyon, tangarig na magtao ng libreng sakay sa mga maapektaran. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang Bareta, pinaga preparado na magtaunin security sa mga kandidato na may huma sa saindang mga buhay. Boss O. Kaisminda sa detalye. Preparado ang Naga City PNP na magtaunin na security sa mga kandidato na igwanin huma sa buhay. Alagad inisabot ang nakaipuhan na magkaigwanin validation kung totoo ang report na sindang itataos sa Naga City PNP. Alagad sa ngunyan sa buot, mayo pa nin na mga kandidato na nagrarani sa inda. Alagad preparado ang Naga City PNP na magtumarparte sa kahagadan. Itong mga bagay tungkol dyan sa nahapot mo. Sa ngunyan, mayo kitang mga political candidates dito sa lokal na nag-apply or iguman. Sa samuya nga ni, ang mandato is i-review na mayo kaming personnel to include din yung sa ibang ahensya na possibly nagtataong seguridad. Partiyan ka naging pahayag ni City Assistant Director Darius Sola sa pagkatubang sa mga taga-media kasuugma. Bago magpaaram, happy birthday muna kay John Bernas. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping June ang mga Bareta. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. BBS,
Basta Bareta, sigurado. Salamat sa imo, Junel Cuba, and sa mga pag-iriba dyan sa BBS FM. Salamat man sa sedong greetings. B Network News. Oras yato kanya mga tugang 6:38 na po ng pag-aga. Mabalik tulos kita para sa mga ultimong balita dito po sa Kakampi Network News. At yan, Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Lyosa kang RTC Branch 20 Naga City. Sa iba pa mga balita niya ato niya, balita pa sa lado lokal. Kumpiyan sa mga tugan si Congressman Elry Villaferte na dahil na maladagos ngunya na katapusan kang bulan ka Marso ang planong pag-divert kang biyay kang eroplano sa Naga Clark pagani sa dating Naga Manila una iya. Sinabi ni Congressman Elry Villaferte sa entrevista kasugma na iniresultado kan sa dang mga personal na apilar. Kay baran si Governor Luigi Villaferte asin Congressman Elry Villaferte sa Secretary kan Department of sa Department of the Transportation asin maging kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi pa ni Congressman Elry na kung maladagos kaya ang sinambit ang plano, dagos naman mga gadan ang Naga Airport dyan sa Banwaan Campili, Camarines Sur. Asin grabe ang dadaron kaning epekto sa turismo asin man sa ekonomiya kan bako lang kang probinsya kundi sa enterong Kabikulan. Uya si Congressman Elry Villaferte. Cancel muna yung plano at sa iling ko sa banay sa usapan positibo, hindi yan day muna matatagos yan this March. At ang alam ko hanggang October, pero siyempre madelay yan ng 1, 2 month, 3 month, panalo na tayo dyan. Ilalaban pa rin natin na hindi matagos yan. Dahil talagang pag nangyari yan, pero mamamatay na yung Naga Airport na hindi dapat. Dalang pinakamalaking ekonomiya sa buong Bicol is Camsur. So oras na maapektuhan ng Camsur, maapektuhan ng buong region. So in terms of tourism, trade, business, lalong-lalo na ngunyan na hindi lang dumadagdag ang turista sa atin, na dumadagdag na negosyanteng gusto mag-invest na magtayo ng mga paprika negosyo. At ang unang kailangan dyan yung flight natin. So laban yan, hindi tayo mag-give up. Alright. Mientras tanto, ang palagos na panglibot sa interong probinsya kan Camarines Sur na dati namang ginigibo dawa bakong eleksyon ang sa mga plano. Ninda Congressman Elry Villaferte sa pag-aranggada kang karampanyahan sa maabot na Marso 28. Si Congressman Elry Villaferte na dati man nagtukaw ng gobernador kang Camarines Sur ang nagbabalik ko niyan sa pagkagobernador pagkatapos kansa ang termino bilang kongresista kan 2nd District ang Camarines Sur. Sa mga paglibot, sabi ni Congressman Elry sa idang ipapaliwanag sa mga tao ang mga gigibuhon asin kung ano ang mga gigibuhon sa mga masunod na taon asin ang mga dati naman na ginibo sa probinsya kan Camarines Sur. Balikan ta si Congressman Elry Villaferte. Tapos nang kami sa paglibot ang aning maramat ka mga tao ko anong mga gigibuhon ko in the next 3 years. Kami kasi may plano, no? So tinataram ko kung anong mga nagibo na namin, anong ginigibo ko niyan, nagibo na, at anong planong gawin. Ang planong gawin malinaw. Ibabalik natin, promote natin ang tourism programs na nung ako governor talaga nakilala ang Camsur, nakadagdag oportunidad hanap buhay sa Tuya. Lalo pa natin papadagos ang papakusugon, papalawakin ang healthcare program na pinuna ni Migs at ni Governor Luigi. Yung healthcare on the go, yung mga medical missions na libreng bulong, mga libreng bulong sa senior citizen, yung mga mobile clinic, mobile van na araw-araw naglilibot. Dadagdagan pa po natin yung equipment, tanganing malibot ang 1,000 barangay, ilang once, twice, kung pwede 3 beses around taon. Then yung mga colleges na pinuna ng aking ama, Baal Community College, Kakampi Network News. Kakampi Network News. Hori bareta ko niya matuga, bareta sa luwas kang Pilipinas. Nagkasundo na ang Russia sin Ukraine sa ceasefire sa Black Sea. Sabi kang White House, siniguro kan duwang nasyon na makakikuan ning salbadong pag-aagihan ang mga commercial shipping sa Black Sea asin mapundo naman ang military strikes. Ang sinambit ng paya, ginibo matapos ang magkasuway na
Pagurulay sa representante kang US asin kam duwang nasyon na ginibo sa Saudi Arabia. Nagapatalid man ang Ukrainian Defense Minister na ang anuman na paghiro kan barkong panggera kang Russia sa lawas kan subangan na parte kan Black Sea itatrato ninda ini bilang pagbalka sa kasunduan. Inapod man ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang sinambit ng kasunduan na sarong lakdang para sa tamang direksyon pero garonggayo amay pa para sa biyo na ini nag-aabantina. Mga tugang yan po, mga baretang sinulaan tabayaran sa Kakampi Network News. Kunyan pong aldaw na Miyerkules, Marso 26, taon 2026. Uy, birthday ko niyan. Thank you naman sa mga nag-greetings ha. And kasabay kong birthday ko niyan, si Vice Governor Sal Fortuno Jr. Sabi sa ko kasugma sa Mrs. ni dating Congressman Sal Fortuno Sr. Birthday ko niyan ni Sal Jr. Kaya happy birthday kay Vice Governor Sal Fortuno. Birthday man ko niyan. Kasabay ka sa tuyang kumpleanyo ngunyan pong pizza 26. Ang solamente regalo ko sa buhay, thank you sa panibagong buhay. Iulang yan, babalos. Ken Palma Sarado Teknikal sa mga ka mga Kamping Radyo. Ako po si Jun Bernas. Sangko sa mga estudyantong pagkatuling amin ng mga baleta. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsu.